Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Champion na ang kupunan ng Boston Celtics matapos silang talunin ang kupunan ng Dallas Mavericks sa score na 4-1. Ngayon mga ropa, ibe-breakdown natin ang Game 5 ng NBA Finals. Paano nga ba natambakan ng kupunan ng Boston Celtics ang kupunan ng Dallas Mavericks? Ito ang Game 5 analysis, simulan na natin. First possession mga ropa ng Boston Celtics, simpleng pick and roll lang naman ang kanilang ginawa dito. Pero hindi nakahabol kasi dito si Derrick Jones Jr. Kaya easy 2 points lang para kay Jrue Holiday. Ito ang interesting at bagong ginawa ngayon ng Boston Celtics mga ropa. Makikita natin yan sa possession dito ng Dallas Mavericks dahil nung games 1, 2, 3 at 4, ang ginawang depensa ng Boston Celtics ay halos man-to-man defense sa kupunan ng Dallas Mavericks. Pero this time, unang possession pa lang nila Luka Doncic, sinalo kaagad siya dyan ni Al Horford. Ibig sabihin, hindi hinahayaan ng Boston Celtics na makaporma sa one-on-one itong si Luka Doncic. Oo, nakascore dyan si Derrick Jones Jr. pero ang dapat narorotate sa kanya sa depensa dyan ay si Derrick White. Medyo nahuli lang ng konti. Kinakatay ng Boston Celtics ang Dallas Mavericks sa 3 points. Kung kaya't nakakita lang ng konting open ito si Al Horford, ibinukol niya agad yan, which is basket para sa Boston Celtics. O mga ropa, interesting din to dahil si Jason Tatum ang bumabantay kay Luka Doncic. Tulad nga ng sabi ko mga ropa, hindi na pinapabayaan ng Boston Celtics ang one-on-one offense ng Dallas Mavericks. Nang makasalaksak si Luka Doncic, automatic nag-help defense agad itong si Al Horford. Yun nga lang ay magaling talaga itong si Luka Doncic, yung ngayon foul counted pa ang nangyari. Another help defense na naman para sa Boston Celtics. Mapapansin nyo, pinagdadalawaan talaga nila si Luka Doncic yung kaya't may naiiwan na open shooter para sa Dallas Mavericks. Aba, syempre hindi pabayaan ni Josh Green si Luka Doncic yung kaya't basket yan. Paulit-ulit mga ropa na help defense at good rotation ang ginagawa ng Boston Celtics. Ito yung ginawa nilang adjustment sa one-on-one offense ng Dallas Mavericks. Ang tanong ngayon mga ropa, effective ba yung ganyang depensa ng Boston Celtics sa Dallas Mavericks? Actually, effective yan mga ropa. Dahil sa depensa na yan, 13 turnovers ang nakomit ng kupunan ng Dallas Mavericks. Take note mga ropa, tumataginting na 13 turnovers ang ginawa ng Dallas Mavericks sa Game 5 kung saan natalo sila sa Boston Celtics. Sa Games 1, 2 at 3, kahit nga sa Game 4 mga ropa, ang kumikidil talaga sa Dallas Mavericks ay ang 3-point shooting ng Boston. This time, hindi pa rin talaga nila mapigilan ang 3-point shooting ng kupunan ng Celtics. Napakagandang play ang ginawa ni Jason Tatum dito at Jrue Holiday. Akala natin simpleng salaksak lang yan ni Jason Tatum. Pero actually, nagsimula ang play na yan kay Jrue Holiday. Pag-angat ni Jrue Holiday na akmang i-screen siya kay Jason Tatum, ginamit ito ni Tatum bilang isang fake na screen para atakin itong si Dereck Lively sa kabilang banda. At dyan pa lang medyo naiwan na si Dereck Lively dahil sa advantage na nagawa ni Jason Tatum kay Dereck Lively, nakabingwit pa siya ng foul dito kaya't end 1 counted pa ang play. Sa mga ganitong senaryo mga ropa, unti-unting natambakan ng Boston Celtics ang kupunan ng Dallas Mavericks. Take note, umiscore si Jason Tatum ng 31 points sa game na ito. Parang tinurukan ng 3 energy drink ang team ng Boston Celtics. Sa pagkakataon na yan, wala nang maisagot ang kupunan ni Luka Doncic sa Dallas Mavericks. Literal na na-outplay sila ng hustle at defense ng kupunan ng Boston. Heto na naman ang kick and drive offense ng Boston Celtics. Dahil nga sa help defense sa ginagawa ng Dallas Mavericks, usually naiiwanan nila yung corner 3 palagi. Sa games 1, 2 at 3 mga ropa, ito talaga ang nagpatalo sa kupunan ng Dallas Mavericks. Lagi silang nag-help defense pero pagka rotation na sa nagiging open sa 3 points, late na sila nakakapunta, lintek puro shooters ang mga players ng Boston. Kahit sino dyan sa 5 animal na yan. Kahit half court shot nga na-shoot Ito talaga nagpapatunay na talaga mga shooters ang mga players ng Boston Celtics. All throughout the game, walang naging sagot ang Dallas Mavericks sa mga 3 points ng Boston na yan. Actually, 13 3 points ang binaon ng Boston Celtics sa Game 5. Hanggang matapos mga ropa, wala na. Kinarne na. Champion na ang kupunan ng Boston Celtics sa harap pa mismo ng kanilang crowd. Kitang-kita ang naging difference ng dalawang kupunan. Naging one-sided ang NBA Finals ngayong season. Masyadong malakas ang kupunan ng Boston Celtics para sa kupunan ng Dallas Mavericks. Kayo mga ropa, what are your thoughts tungkol sa NBA Finals ngayong season? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo. Gusto nyo bang maglaro at manalo? I-click lamang ang link na nasa comment section at gamitin ang promo code na ANGALIS. Piliin ang sports option to get a chance na makakuha ng 12,000 bonus sa inyong unang cash in.